Sir, magandang hapon, Sir. Sir Commodore. Anong masasabi niyo, Sir, dun sa lumabas na latest survey na sa Okta Research na 84% ng Pilipino ang sumasang-ayon sa ginagawa niyong hakbang sa pagtatanggol sa West Philippine Sea? Well, para sa amin, no, sa National Task Force West Philippine Sea sa pamumuno ni J. Eduardo Año, this is a positive sign, no, na ang transparency effort ng ating pamahalaan na sinimulan natin ng 2023 is gaining support from the public. No? Gaya na sinabi ko, our transparency effort will only be successful kung tatanggapin ng ating mga mamamayang Pilipino kung ano ang ginagawa natin sa West Philippine Sea. And with this recent survey, no, na 84% of the Filipinos are supporting the national government in our responses in the West Philippine Sea is a clear indication, no, na ang mga kababayan natin ay naiintindihan ang ipinaglalaban natin at bakit ganito ang nagiging operation natin, no? That we are asserting our position in the West Philippine Sea while at the same time we are not provoking or escalating the tension by deploying Coast Guard vessel. Secondly, it is also worth mentioning, no, na dito sa Okta Research Survey, sinabi na 91% ng Filipinos are also now aware of our position in the West Philippine Sea. Imagine, 91% na daw ng ating mga kababayan ang meron ng maayos na kamalayan sa nangyayari sa West Philippine Sea. Again, this is a very positive impact with our efforts. Ibig sabihin, tama lang ang naging hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos na ilahad sa publiko kung ano man ang pinagdadaanan ng ating mga maislang Pilipino, ng ating Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard dahil nalalaman at nadarama ng ating mga kababayan kung bakit natin kailangan tindigan ang laban natin sa West Philippine Sea. Pero sa totoo lang, no, ang resulta ng survey na to, mahalagang mai-translate ito sa parating na eleksyon nitong 2025. I hope that 84% will support the efforts of the government in the West Philippine Sea, and the 91% who are aware of what's happening in the West Philippine Sea can be translated to the realization of our voters na kinakailangan na ang ihahalal natin na mga pinuno ng local government units, ng mga representante nila sa Kongreso at ng mga senador na iluluklok natin sa susunod na 6 na taon ulit ay ang mga sumusuporta sa laban natin sa West Philippine Sea. Alam naman natin na may mga kandidato dyan, mga politiko dyan, na noong mga unang panahon, no, bago tayo pamunuan ni Pangulong Bongbong Marcos, ay alam naman natin talaga kung ano ang kulay nila pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. But this time around, alam natin ngayon who are those sincere candidates who will be supporting and firmly stood up, no, together with President Bongbong Marcos para ipaglaban ang ating laban sa West Philippine Sea. Ngayon, kung ang tanong, ano ba ang impact ng magiging epekto, no, ng mga elected congressmen, senators na mga pro-China kung sakaling suswertihin sila nitong 2025? Ang magiging epekto nito, mas mahihirapan ang Armed Forces of the Philippines na manghingi ng pondo or budget nila para sa modernization efforts. The same thing with the Philippine Coast Guard. Babalik ulit siguro tayo sa intelligence fund na kakarampot na 10 milyon dahil ang paniniwala siguro ng mga pro-China congressmen na to ay dapat nating pababain ng pondo na to para hindi na mailantad sa publiko ang kawalang-hiyaan ng China, no? So these are the possible impact, no, kung sakaling magkakaroon din tayo ng senador na haharangin ang pagtaas ng pondo ng Armed Forces of the Philippines. So bilang mamamayang Pilipino, the usual question na tinatanong is, ano ang magagawa ng ordinaryong Pilipino para tindigan ang laban natin sa West Philippine Sea? Of course, sinabi ko na yan before, we have to fight disinformation, no? Pero ngayon, dahil paparating na ang eleksyon nitong Mayo, ang pinakamahalaga na maitutulong nila sa laban natin sa West Philippine Sea ay maglagak ng mga politiko na susuporta kay President Bongbong Marcos, na susuporta sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine Coast Guard,
at sa lahat na ahensya ng pamahalaan na meron talagang lakas na loob para ipaglaban ang West Philippine Sea.